Ako lang ba yung palaging namumroblema sa uulamin o kayo din? Pero mas maswerte nang mamroblema kung ano ang uulamin kaysa naman mamroblema sa pambili ng ulam. Kaya naman araw-araw ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit hindi sapat ang sinusweldo namin ay hindi pa din naman kami nagugutuman. Kaya ngayong araw ay magluluto kami ng seryo ng buhay ko ng chicken buffalo. May mga natira pa kaming chicken sa freezer at may mga sangkap na din kami para makapagluto nito. Sa isang bowl ay nag-crack kami ng 2 eggs at naglagay na din ng asin at paminta. Nilagyan na din namin ito ng konting cornstarch. As usual, tensiometer pa din tayo. Pagkatapos ay hinalo-halo na ito para mag-well combine ang mga sangkap na nilagay. Hay nako, maingay na naman itong pusa namin na si Kulyat. Panay ngaw-ngaw na naman. After mahalo ng maigi ay nilagay na namin ang mga hiniwang manok para makoat na sa ginawang batter. Inilagay na nga pa isa-isa itong mga hiniwang manok. Kahit anong part ng chicken ay pwede naman dahil ipanguulam lang naman ito. Pero kung may extra budget ay mas malalaking part ng chicken ang mas masarap para sa chicken buffalo. Hinalo-halo na nga ito ng maigi sa butter para makot ng maayos ang mga hiniwang manok. After makot ang mga hiniwang manok ay naghanda naman kami ng dry mixture. Ang ginamit namin dito ay crispy fried garlic flavor. Hinaluan din namin ito ng harina kasi minsan naaalatan ako masyado kapag purong breadings lang. Hinalo-halo na nga ang breadings at harina para mag-well combine at mamaya ay ikokot ang mga hiniwang manok. Nagpainit na kami ng mantika para sa pag-deep fry ng mga hiniwang manok. Ayan, ready nang ma-coat sa dry mixture ang manok na ibinabad sa butter. Sa pag-coat nito ay dapat siguruhing malagyan ng breadings ang buong sides ng chicken. Kaya inisa-isa namin ang paglalagay sa manok para masiguradong mababalutan ng breadings ang mga ito. Alam niyo ba na ang buffalo chicken wings ay naimbento noong 1964 ni Teresa Bellissimo sa Anchor Bar sa Buffalo, New York? Niluto niya ito bilang isang merienda sa gabi para sa kanyang anak at mga kaibigan nito, kung saan pinahira niya ang piniritong pakpak ng manok ng isang malamantikang maanghang na sarsa. Agad itong sumikat at ngayon ay isa ng pangunahing bahagi ng lutuing Amerikano. Isinom ko. Hindi naman may dugo. Ito naman ito. Sa pagprito naman ng manok, ay siguruhing binabaligtad ito para hindi masunog at masiguradong maprito ng maayos ang manok. At kapag medyo dark brown na ito, ay pwede na itong hanguin dahil palalamigin natin ito ng kaunti para sa second fry. Ang double fry ay isang teknik na ginagamit upang makuha ang sobrang malutong na balat habang nananatiling malasa at juicy ang loob ng manok. Second fry. Para sa double fry ay kaunting oras lamang ang kailangan para iprito ang mga manok. Basta siguruhing madalas na binabaliktad ang chicken para hindi ito masunog at para malaman na mas crispy na ang balat nito.
At kapag ready na nga ito ay pwede na itong ihango dahil ang susunod naman natin na gagawin ay ang masarap na sauce nito. Para sa sauce ay naghanda lang kami ng mga pangpalasa na meron sa aming kusina. Sa mainit na kawali na may mantika ay kailangang magisa ng bawang. Kapag medyo golden brown na ang bawang, ay maglagay ng chicken cubes at igisa ito kasama ng bawang. Pagkatapos ay maglagay ng kaunting tomato sauce. As usual mga mima, tansya meter lang ang gamit namin dito. Pagkatapos ay lagyan ng ground pepper at 1 or 2 kutsarita ng gochujang. Kung wala naman kayong gochujang ay pwede naman na hindi nyo lagyan ito dahil optional lang. Naglagay lang kami dahil gusto namin ng may kaunting anghang sa manok. Pag nahalo lang ng maigi ay maglagay naman ng 1 teaspoon ng asukal at isunod ang oyster sauce. Kapag well combined na ay pwede nang ilagay ang pritong manok. Ihalong maigi ang chicken para kumapit ang sauce at mas maglasa ang chicken. Haluin ito ng ilang minuto hanggang sa makoat na ng sauce ang ating chicken. At ayan, ready na nga ang ating ulam na chicken buffalo. Nag-garnish na din kami ng sesame seeds at onion leaves. Ito ay optional lamang. Let's foods na mga mima! Oh, huwag niyong kalimutang i-like at mag-subscribe dito sa aking channel at pwede ka ting mag-comment kung may ulam idea ka na gusto mong isuggest. Maraming salamat sa panonood! Paka-paka!